At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto nga, ang pag-uusapan muna natin ngayon ay yung sinasabi ng marami na etong si Marco at saka si Yusuf ay mamamatay sa darating na final saga. So matinding, so bakit naman mamamatay etong dalawa na to? Pero ayan, ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So wag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula kay Marco at i-review natin ng mabilis lang ng konti lang itong ability niya dahil importante to dahil eto yung pinagbasihan nila kung bakit nasabi na kailangang mamatay ni Marco para sa darating na final saga. So punta na nga tayo dito sa may SBS natin dahil dito ay na-reveal na nga o ni-reveal na ni Oda yung ability tinataglay ni Marco. So base nga dito kay Oda na etong si Marco ay tinataglay niya etong Blue Fire of Revival. So yan nga yung ability ng isang Blue Phoenix at tuloy pa dito ni Oda na wounds will regenerate so attacks will not damage him. So yung pagdating dito sa part na to ay medyo alam na natin yan na hindi masyadong tinatablan nga o hindi basta-basta nadadamage eto si Marco sa mga normal na attacks kasi nga yung Blue Flame niya ay hinihil kaagad yung katawan niya at tuloy ngayon dito ni Oda na ibig sabihin itong apoy na tinataglay ni Marco ay for regeneration nga yan. So ginagamit nga yan ni Marco sa sarili niya at syempre pati sa paggagamot sa iba. So now tuloy pa dito ni Oda na itong apoy nga ni Marco ay hindi yan kumakalat at hindi rin yan nakakasunog ng mga bagay. So hindi rin yan mainit, sabing ganyan nga ni Oda. So malayo nga siya, kabaligtaran siya doon sa apoy na tinataglay nga ni Ace na which is yun talagang nakaka-damage at talagang nakakasunog ng mga bagay at pati na rin ang tao. So sa madaling sabi ay mukha lang nakakatakot itong blue apoy ni Marco pero hindi makakasakit yan, hindi ka masasaktan yan. So now, going back sa tanong na bakit nga kailangang mamatay nito ni Marco, ano yung kinalaman ng ability niya? So punta tayo dito ngayon sa may final saga dahil ang sabi nga nila dito na kinakailangang mamatay nito ni Marco nang sa ganun ay ma-awakened na yung Blue Phoenix na ability niya. So now ganito, dito sa mythology ay pinaniniwalaan na etong mga phoenix ay sila yung nagsisimbolo sa life and death. Habang dito naman sa Greek mythology ay ikinokonekta nila o inililink nila etong mga phoenix sa araw naman. At bukod pa dyan ay pinaniniwalaan din nila na etong phoenix ay may kakayanan nga yan para mabuhay nang mula galing doon sa may abo. So ibig sabihin dito sa Greek mythology ay naniniwala sila na kayang mabuhay ng mabuhay paulit-ulit ng isang phoenix. Pero kapag ang phoenix nga raw ay blue ang apoy, ang ibig sabihin nito ay hindi magagawa ng phoenix na to na gamitin yung kanyang blue apoy para manakit ng iba o para pang atake doon nga sa kalaban niya. Pero magagamit niya itong apoy niya para nga pang heal o pang regenerate. So katulad nga ng ability nito ni Marco, hindi pwede pang atake, puro pang heal lang ganyan. Pero pagdating naman dito sa may Hindu mythology ay pinaniniwalaan na kapag namatay itong isang phoenix at muli yang mabuhay ay mas lalakas pa yung apoy na tinataglay niyan. So kasing lakas daw yan ng apoy ng kagaya sa impyerno, sa matindi. Sobrang lakas ng apoy na yan. Pero may kasama pang combination yan at yung combination yan ay magiging holy fire daw etong apoy na tinataglay ng phoenix. So eto malupit, nadagdagan pa ng holy na attribute etong napakalakas na apoy ng phoenix. Pero alam naman natin yan, kapag holy yung attribute mo ay may chance o may kakayanan ka para mag-heal ganyan. So now ganito, in connection dito kay Marco ay kinakailangan nga raw siyang mamatay nang sa ganun ay ma-awakened niya na rin etong Devil Fruit ability niya. So pinaniniwalaan na kapag namatay etong si Marco ay magagawa niya nga ulit mabuhay dahil yun nga yung
attribute na tinataglay ng devil fruit na nakain niya na Phoenix. At sa muling pagkabuhay nga neto ni Marco ay dito na ma-awaken ngayon itong devil fruit ability niya. So dito na magsisimulang lumakas itong apoy ni Marco ng kagaya sa may Hindu mythology. So magiging katulad nga yan ng kasing lakas ng apoy ng impyerno at saka may dagdag pa, may combination pa nga yan ng holy attribute. So meaning magiging dalawa na ngayon itong gamit ng apoy ni Marco. So pwede niya nang gamitin yan pang atake sa kalaban o pang offense ganyan. At yung sa pangalawa naman ay pwede niya nang gamitin yan pang defense at saka pang heal. So katulad dito sa may Hindu mythology, yung apoy na kasing lakas sa impyerno, yan yung attribute na pwede nang gamitin ni Marco pang atake sa kalaban o sa pang offense nga. Habang itong holy attribute na madadagdag sa kanya, yan naman yung pang heal niya sa sarili niya at pati na rin dun sa iba niyang kasamahan. So matindi-tindi, malupit din itong theory na to. Pero yan nga guys yung dahilan kung bakit sinasabi na kailangang mamatay nito ni Marco sa darating na final saga. Pero di pa nga tayo tapos dahil punta naman tayo dito sa may side na ni Usopp. So dito sinasabi na mamamatay nga rin itong si Usopp pagdating dyan sa final saga. So bakit naman ganun? So minsan ang nasabi nito ni Oda na meron ngang mamamatay sa isa dito sa Straw Hat Pirates natin. At pinaniniwalaan nga rin ng iba na kayang-kayang gawin niya ni Oda dahil nagawa niya nga na kunin, patayin itong mga big characters dito sa mundo ng One Piece natin. So pinatay niya itong si Ace at saka nga itong si Whitebeard. Kaya posible nga rin daw na gawin niya yan sa isa sa member ng Straw Hat Pirates natin. So bakit parang galit ata ako dito kay Oda sa pagpatay niya nga dito sa dalawang character na to. Pero going back ay dito nga sinasabi na bawat Straw Hat members natin ay may kanya-kanyang mga pangarap itong mga to. At syempre alam naman natin lahat yan. Pero nataon na etong si Usopp ang pangarap niya ay yung maging isang dakila o magiting na mandirigma sa buong karagatan, which is eto yung isa sa mga basehan nila kung bakit nasasabi na etong si Usopp yung bagay mamatay dito sa isa sa mga Straw Hat members natin. So pangit ang term na ginamit etong si Usopp talaga yung bagay mamatay. So yung iba sabi appropriate na etong si Usopp yung mamatay since na yung pangarap niya nga ay maging isang magiting o tanyag na mandirigma ganyan. Pero yung isa sa mga solid na pinagbasihan dito kung bakit etong si Usopp yung nakikita na mamamatay sa darating na final saga ay dahil dito yan sa naging usapan nila ni Nami nung mga unang-una pang episode nito ng One Piece natin. At dito na nga nabanggit ni Usopp ngayon itong mga salita na to. So by the way, itong mga salita ni Usopp ay galing pala yan mismo sa may manga. At eto nga sila. So dito sabi ni Usopp, "One day, no matter what happens, even if I were to die alone on a deserted island, I'd look back proudly at my life and as I die, I will yell, I am Usopp, brave warrior of the seas." At ang huling-huling sinabi dito ni Usopp ay eto nga, "That's how my last moments will be." So dito sinasabi na noon pa man din talaga ay binibigyan na tayo ng hint ni Oda na etong si Usopp ay mamamatay nga yan bandang huli dito sa paglalakbay nila Luffy. At kung pagbabasihan naman etong mga salitaan ni Usopp ay may point naman yan. Pero ang sakit na ito pag nagkatotoo, if ever na magkatotoo itong theory na to, mas matindi pa yan sa pagkamatay ni Ace sa tingin ko. Kasi etong si Usopp gaganyan-ganyan lang yan, di nga yan ganong kalakasan. Pero isa siya talaga sa mga nagpapasaya sa atin dito sa One Piece. Tapos papatayin lang siya ni Oda. Kaya sana ay hindi nga magkatotoo, hindi mangyari itong theory na to. Pero hindi pa nga tapos dito dahil ang isang basehan pa nga nila dyan na etong si Usopp kasi siya yung pang-apat o yung pang number 4 dito sa members nga o sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So hindi ko alam kung paano nila ni-rank o ano yung pinagbasihan nila para nga i-rank itong mga Straw Hat Pirates natin. Pero syempre unang-una nga dyan si Luffy at yung sumunod nga kay Luffy ay etong si Zoro at yung pangatlo ay si Sanji at yung pang-apat nga ay etong si Usopp. So now ganito, sa Japan kasi etong number 4 ay ang ibig sabihin niyan o nagsisimbolize yan sa salitang kamatayan o death, which is ayan nga yung rango ni Usopp diyan pagdating sa Straw Hat Pirates natin. So ito yung isa sa mga basihan kung bakit nasasabi na etong si Usopp yung mamamatay pagdating nga sa final saga. At saka isa pa etong si Touch din pang number 4
force siya doon naman sa grupo ni Whitebeard. Pero namatay nga rin, 'di ba, itong lalaki na nga na to. So pareha silang pang number 4 ni Usopp, kaya mataas nga raw yung chance, yung possibility na itong si Usopp nga ay talagang mamamatay. So now, itong si Usopp, alam naman natin na mahilig siya sa mga fable nga na story. Kaya possible nga nito na dito na nga raw siya mamamatay sa may Elbaf na lugar. So Elbaf kasi kabaligtaran nga ng fable. Pero ang sabi nga dito na etong si Usopp, ang ikamamatay niyan ay yung pagsasakripisyo niya sa pagpatay sa isa sa mga kalaban. At bago nga raw mamatay etong si Usopp ay dito niya na masisigaw na naabot niya na, nakuha niya na yung pinakapangarap niya, which is yung maging pinakamatapang, pinakamagiting na mandirigma sa buong karagatan. So grabe, talagang may dialogue pa etong theory na to. Pero yun nga, kapag nangyari to, sigurado ang daming iiyak niyan kay Usopp. Pero pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin na to. At so ayan ay ano ba yung masabi niyo patungkol dito kay Usopp? Sa tingin niyo ba ay mamamatay nga siya pagdating doon sa final saga dahil nga sa pagsasakripisyo na gagawin niya para makapatay o para patayin nga yung isa sa pinakakalaban nila? At sa pagdating naman dito kay Marco, ay sa tingin niyo ba kinakailangan pa talagang mamatay ni Marco para lang ma-awaken itong devil fruit na ability niya? So yan guys, ay pa-comment na lang sa baba kung ano man yung mga nasa isip nyo. At ulit nga guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So sana nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo pala ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yan lang naman, at ulit guys, ay maraming salamat sa panonood. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita-kits tayo ulit.